Good morning mga bok, dito para tayo sa garahe natin, Motobok Garage. Meron tayo ngayon dito, NMAX B2 Y-Connect from San Andres, Bukid, Manila si Sir. Nirekomenda sa atin ni Boss Joseph, yung ginawa ko rin na taga San Andres, Bukid. Kasi same sila ng problema, yung gumawa ng motor ni Sir Joseph, ito rin yung gumawa ng motor ni Boss, yung shop na yun. Ngayon, same problem, wiring problem din. 1 week pa lang Sir, no? 1 week pa lang ginakabit yung mini driving light niya, umusok na raw to. Kaya mapapansin nyo, magkaiba yung mini driving light niya kasi ang pinalit na gamit na kasi wala na raw silang stock ng TR1, kaya ang pinalit gamit na second hand, ginawa lang pinutol nila yung wire, tapos kala nga ni Sir papalitan ng brand new, ginawa pinutol lang ayun. Tapos dyan na sila nag-wiring, tapos nag-wiring daw, hindi daw tinatanggal to, tsaka yung visor dito, yung takip dito. Kasi kung paano nangyari yun, ito pala yung nangyari. Yan mga bok, ayan. Dito sila nag-wiring. Diyan sila nagkabit lahat. Dito lang kinabit yung PIA horn. Yan, PIA. Yan, puro kalawang na. Oh. Ito yung relay. Walang relay socket. Ayun, kalawang na rin. Nasa tangke pa lahat. Lahat ng wire nakadikit sa tangke. Pati yung mga relay. Ayun o. Oh. Yan mga bok. Negative yung ganyang setup ng relay. Pag nakahiga kasi, sasalo ng tubig yan. Pwede magiging ano to, parang magiging balde siya or tabo na kukolekta ng tubig yan. Kaya napapansin nyo puro kalawang na yan dahil napapasukan niya ng tubig. Tapos substandard pa yung mga materials. Tapos ayan, siguro naman kayo ayan, kahit hindi marunong sa wiring, alam nyo sablay yan, di ba? So ngayon nire-rewiring natin, tatanggalin ko to para yung headlight assembly, para wiringan natin ng maayos, hindi yung ganyan, yung proper. Tinapan natin yung ibang mga ginawa. Yan mga bok, nandito na tayo sa battery. Yan, ito, nakakalungkot na nakita ko. Yan mga bok, itong positive wire na nakatap sa positive, yan, malapit na siyang maputol kasi nakaipit siya sa takip. Yan o, mapuputol na yan. Tapos sa negative, yan, walang terminal, nakaipit lang sa negative. Kasi nakakatakot dito mga bok, walang fuse box. So pagka nagka-short circuit dito, tatakbo sa battery kasi walang fuse box. Walang fuse na mapuputol. Napakadelikado niyan mga bok. Huwag tayong papayag na magpapa-wiring tayo. Kahit hindi na sa akin, kahit halimbawa, magpapa-wiring kayo sa mga shop na malapit sa inyo, huwag kayong papayag na walang fuse box. Kasi ang trabaho nun, magka-short circuit man sa ginawa nila, pagpupunta ng short circuit sa battery, hindi na matutuloy kasi may fuse box na mapuputol. I-stop na ni fuse box yun para hindi na pumunta sa battery, hindi masusunog yung motor. Ito mga bok, delikado to. Walang fuse box, as ipit-ipit lang, walang terminal. Yan, ito hindi pa organize yung wiring, yung gapang. Dapat hindi ganyan mga bok. Dapat maayos yung gapang. Okay? Nagpakabit na pala si boss ng AdPro. Inunahan niya na, sabi niya, ano ba yun boss? Is better than cure? Prevention is better than cure. Yan mga bok. Kaya nagpakabit na siya sa atin ng AdPro para iwas nga error 12. Tapos ganito tayo mag-install ng AdPro dito mga bok. Hinihinang ko mismo yung terminal. Yan mga bok. Nakahinang siya. Nakakrimp na siya. Nakahinang pa. Yan mga bok. Para talagang solid. Walang loose contact, walang loose connection. Yan. Ganyan tayo mag-install ng AdPro dito mga bok. Bok, ito na yung PIA horn niya, pinakalagay doon sa may gilid ng tangke. Yan. Hindi ko alam kung sadyang walang electrical tape to o natanggal lang dahil nababasa. Yan, sobrang kalawang na mga bok. Kaya hindi talaga magandang pestuhan ng ano yun. Hindi siya magandang pestuhan ng busina. Pepesto ko to ng maayos. Tetesting ko muna kung working. Kung working, hindi na papalitan. Pero kung hindi working, papalitan namin to. A few inches later. Okay mga bok, tapos na tayo mag-wiring sa NMAX. Okay, NMAX B2. Yan, so wala na dito yung mga nakakabit kanina. Yan, malinis na yan. Binalik ko na yan sa stock. Yan. So ngayon, kanina walang terminal sa battery. Nakaipit-ipit lang, walang fuse box. Ito na siya ngayon. Naka-proper na siya. Battery natin, negative, may terminal. Positive, may terminal din. Puro automotive terminal. Nakapasok sa loob ng insulator. Tapos ito yung mahalaga, meron na tayong fuse box. Edge horn,
MD mini driving para hindi tayo nalilitaw. Tapos yan, nakaka-cable tayo ng maayos. Ayan, mga bok. Nakahinang din yan mga bok ha. Nakahinang tayo mag-wiring dito. Yan, pagka labas sa ilalim, naka-insulator rose na yan. Yan, gapang. Kung saan yung gapang ng wiring ni Yamaha, doon lang tayo nagdikit para hindi rin nakakalito. Kumbaga, kung saan yung mga wiring, doon lang yung wiring. Hindi na sa labat. Yan. Tapos ito na siya mga bok. Dito ko nilagay yung balas ng mini driving. Ayan. Ito na yung abang natin para mamaya ipapasok na lang. Tapos kanina yung PIA horn niya nandun sa may tangke. Dito ko na nilagay mga bok. Kung saan nakalagay yung PIA horn ko rin sa motor ko, sa NMAX ko. So ito na yung relay natin, Denso relay original. Yan, sinama lang natin sa relay dito sa likod ng ECU. Yan, relay. Relay ng busina, relay ng mini driving. Kasi yung natin, wiring natin, malinis. Walang spaghetti wiring. Yan. Maayos. Kaya pag tiningnan nyo, maayos siya. Yan mga boko. Malinis. Yan. Pati yung gapang nung wire nung domino switch niya, inayos ko rin. Yan. Naka-cable tie din yan mga boko. Yan. Kinable tie ko maayos. Yan. Balik ko lang lahat ng fairings para makita natin yung resulta. The next day. Alright mga bok, yan. Finished product na kami. Nagawa top sa tayo. Yan, ito na. Ito yung kinabit namin, Lumina Pro. Yan. Tapos yan pa rin yung bracket. Tapos yung PIA horn niya, yan pa rin. Bali, PIA horn na yung Lumina Pro lang yung pinalitan namin. Yan, ito na siya mga bok. Yan. Yan, high niya pinagsama ang puti tsaka dilaw. Low niya puti lang. Tapos, busina, PIA horn. Yan, medyo mahina na ng konti. Kasi na rin yan, magwa 1 year na. No boss? Sa November? Sa December, 1 year na. Yan, tsaka nga nabasa-basa rin yan dahil nga dito lang nakakabit sa may tangkay. Yan mga bok. Yan, so sana may natutunan sa vlog natin. Maraming salamat.